Maagang-maaga pa nang huminto ang kotse sa harap ng bangko. Mainit na ang hangin kahit hindi pa tanghali at ramdam sa paligid ang pagod ng mga taong nakapila, may kanya-kanyang iniisip at bitbit na alalahanin. Bumaba ang lalaki mula sa sasakyan, maayos ang damit at halatang nagmamadali. Sanay siyang pumasok sa bangko, parang parte na ng araw-araw niyang buhay ang pagkuha ng pera, pagbilang ng oras, at pagbabalik agad sa trabaho o sa bahay. Hindi niya napansin ang isang munting pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa gilid ng kalsada. Ang batang iyon ay payat, marungis ang tsinelas, at kupas ang damit. Nakaupo siya sa maililim ng puno, hawak ang maliit na supot na mailamang ilang pirasong candy. Iyon ang ipinagbibili niya araw-araw para may maipambili ng bigas at ulam. Tahimik lang siyang nagmamasid sa mga taong pumapasok at lumalabas ng bangko, hindi dahil sa inggit, kundi dahil iyon ang tanawin na madalas niyang nakikita habang naghihintay ng bibili. Lumabas ang lalaki matapos ang ilang minuto. Hawak niya ang sobre na halatang mailamang pera. Diretso siyang naglakad pabalik sa kotse, binuksan ang pinto, at umupo sa loob. Sa pagmamadali, isinuksok niya ang sobre sa bulsa ng kanyang pantalon. Nang isara niya ang pinto at paandarin ang makina, hindi niya namalayan na ang pitaka sa kanyang bulsa ay unti-unting dumulas, tumama sa sahig ng kotse, at tuluyang nahulog sa kalsada nang bahagyang bumukas muli ang pinto. Tahimik na bumagsak ang pitaka sa lupa. Walang tunog, walang sigaw, walang nakapansin, maliban sa batang nakaupo sa ilalim ng puno. Napatingin siya sa itim na pitaka na nakahandusa sa semento, ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Una, nag-atubili siya. Tumingin siya sa paligid, baka may ibang makapansin. Ngunit ang mga tao ay abala, may kanya-kanyang lakad, at ang kotse ay unti-unti nang umaandar palayo. Tumayo ang bata at dahan-dahang lumapit. Pinulot niya ang pitaka at ramdam agad niya ang bigat nito. Hindi niya kailangang buksan para malaman na mailaman itong pera, maraming pera. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang bigas na matagal nang naubos, ang inang may sakit, ang kapatid na madalas magutom. Isang pitaka lang at pwede nang magbago ang maraming bagay. Ngunit kasabay ng mga isip na iyon ay may bumigat din sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga salitang madalas sabihin ng kanyang ina tuwing gabi, kahit pagod at halos walang makain, anak, ang hindi sa atin ay hindi sa atin. Mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa sa punong bulsa. Hindi man siya pumasok sa paaralan ng matagal, malinaw sa kanya ang aral na iyon. Tumingin siya sa kotse na papalayo na. Hindi siya sigurado kung hahabulin pa niya ito. Mahaba ang kalsada at mabilis ang takbo ng sasakyan. Pero bago pa siya tuluyang mag-isip ng matagal, kusang gumalaw ang kanyang mga paa. Tumakbo siya, hawak ng mahigpit ang pitaka, sumisigaw kahit hindi alam kung maririnig siya. Kuya! Kuya! Nahulog po! Hindi siya pinansin ng mga tao sa paligid. Ang iba ay napatingin sandali, ang iba ay nagpatuloy lang sa paglalakad. Ang kotse ay patuloy sa pag-andar, ngunit sa isang pagkakataon, huminto ito sa unahan dahil sa traffic. Doon muling sumigaw ang bata, mas malakas, mas buo ang loob. Lumapit siya sa gilid ng kotse, hinihingal, pawis na pawis, ngunit hindi sumusuko. Napansin ng lalaki ang bata sa salamin. Nagtaka siya kung bakit may batang kumakatok sa bintana niya. Bahagyan niyang ibinaba ang bintana, halatang iritado at nagmamadali. Ano ba yon? Tanong niya. Iniangat ng bata ang pitaka, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang tingin. Kuya, nahulog po ito sa inyo kanina sa bangko. Natigilan ang lalaki. Agad niyang kinapa ang kanyang bulsa at doon niya napagtanto ang nangyari. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang pitaka mula sa bata at mabilis na binuksan. Naroon ang lahat, ang pera, ang mga EV, walang kulang. Napatingin siya muli sa bata, hindi makapaniwala. Bakit mo binalik? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti ang bata, isang simpleng ngiti na walang bahid ng pagsisisi o paghingi ng kapalit. Sa inyo po yan. Hindi po sa akin. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras para sa lalaki. Sa dami ng taong nakilala niya sa buhay, sa dami ng transaksyong pinagdaanan niya, bihira siyang makatagpo ng ganoong klase ng katapatan, lalo na mula sa isang batang halos walang-wala. Bumaba siya ng sasakyan at lumuhod sa harap ng bata, pantay ang kanilang mata. Salamat, sabi niya, ramdam ang bigat ng salita. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo.
Ilang sandali silang nanatili roon sa gitna ng maingay na kalsada. Inabot ng lalaki ang ilang perang galing sa pitaka at iniunat sa bata. Para sa'yo to, bilang pasasalamat. Umiling ang bata, dahan-dahan ngunit malinaw. Hindi ko po ginawa yon para sa pera. Mas lalo pang nabigla ang lalaki. Sa huli, nagkasundo sila na tanggapin ng bata ang kaunting tulong, hindi bilang bayad, kundi bilang tulong mula sa isang taong natutong maging mapagpasalamat. Bago sila naghiwalay, tinanong ng lalaki ang pangalan ng bata, at doon niya napagtanto na hindi niya ito basta makakalimutan. Umalis ang kotse, ngunit hindi tulad ng dati. May bitbit na bagong pananaw ang lalaki, at ang bata naman ay nagbalik sa ilalim ng puno, hawak pa rin ang supot ng candy. Ngunit sa puso nilang dalawa, may naiwan na kwento, isang simpleng tagpo ng katapatan na tahimik na nagpatunay na kahit sa gitna ng kahirapan, may mga pusong hindi kayang bilhin ng pera. Nanatiling nakatayo ang bata sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang sasakyang unti-unting nawawala sa dulo ng kalsada. Bumalik ang ingay ng paligid sa dati nitong ritmo, mga bus na humihinto, mga tindero na sumisigaw ng paninda, at mga taong patuloy sa kanilang paglalakad na parang walang nangyaring kakaiba. Umupo siyang muli, bahagyang hinihingal, at inilapag ang supot ng candy sa kanyang tabi. May kakaibang gaan sa kanyang dibdib, kahit alam niyang pag-uwi niya mamaya ay pareho pa rin ang sasalubong sa kanya, isang maliit na bahay, kaunting pagkain, at isang inang pagod ngunit mapagmahal. Ilang oras ang lumipas at hindi pa rin gaanong nababawasan ang kanyang paninda. Sanay na siya roon. Hindi lahat ng araw ay mabenta at natutunan na niyang tanggapin iyon ng walang reklamo. Paminsan-minsan, bumabalik sa isip niya ang itsura ng lalaki, ang gulat sa mga mata nito, ang tono ng boses na puno ng pagtataka. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang epekto ng ginawa niya. Para sa kanya, iyon ang tama at sapat na ang rason na iyon. Samantala, sa loob ng kotse, tahimik ang lalaki. Nakahawak siya sa manibela ngunit ang isip niya ay wala sa daan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang eksena, ang batang marungis ang damit, ngunit malinaw ang tingin, ang kamay na nag-abot ng pitaka na para bang isang ordinaryong bagay lang iyon. Napaisip siya sa sarili niya, kung siya kaya ang nakapulot ng pitaka ng iba, ano ang gagawin niya? Hindi siya sigurado sa sagot, at ang kawalan ng kasiguraduhan na iyon ang lalong bumigat sa kanyang loob. Pagdating niya sa bahay, hindi agad siya pumasok. Nanatili siya sa loob ng kotse, hawak ang pitaka, at napabuntong hininga. May mga bagay pala na kayang gumising sa konsensya ng isang tao, sa pinakasimpleng paraan. Kinagabihan, habang kumakain siya ng hapunan, hindi niya napigilang ikwento ang nangyari. Tahimik na nakinig ang mga kasama niya, at may halong pagtataka at paghanga ang kanilang mga reaksyon. Ngunit alam niyang walang salitang sapat para ipaliwanag ang tunay na bigat ng karanasang iyon. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumalik ang lalaki sa bangko. Ngunit hindi siya pumasok. Dumiretso siya sa lugar kung saan niya huling nakita ang bata. Wala ito roon sa una, at saglit siyang kinabahan, inisip na baka isang beses lang talaga silang nagtagpo. Ngunit maya-maya, nakita niya ang pamilyar na supot ng candy at ang payat na batang papalapit, halatang pagod ngunit determinado. Nagkatinginan sila at bahagyang umiti ang bata, tila nagulat ngunit hindi natakot. Lumapit ang lalaki, hindi na nagmamadali tulad ng dati. Naupo siya sa tabi ng bata, sa mismong bangketa kung saan bihira siyang mapadpad. Hindi agad siya nagsalita. Sa halip, binili niya ang lahat ng candy sa supot at iniabot ang bayad ng walang tawad. Hindi ko ito ginagawa dahil naaawa ako, mahinahong sabi ng lalaki, na para bang gusto niyang maging malinaw sa sarili niya. Gusto lang kitang pasalamatan ulit. Tahimik na tumango ang bata. Hindi siya sanay sa mahahabang usapan, ngunit ramdam niya ang sinseridad. Nagkwento ang lalaki tungkol sa kanyang buhay, sa trabaho, sa pagod, sa mga araw na pakiramdam niya ay puro numero at pera na lang ang umiikot sa mundo niya. Nakinig ang bata, hindi dahil naiintindihan niya ang lahat, kundi dahil iyon ang natural niyang gawin. Bago umalis ang lalaki, may iniabot siyang maliit na papel na may nakasulat na address at pangalan. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, o kung gusto mong mag-aral ulit, sabi niya, pwede kang pumunta rito. Hindi nangako ang bata. Tinanggap niya lang ang papel at itinago sa bulsa, hindi sigurado kung kailan o kung gagamitin niya iyon.
Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang ina at mga kapatid, hawak niya ang papel at tahimik na nag-isip. Hindi nagbago agad ang kanyang buhay kinabukasan o sa mga sumunod na araw. Ngunit may isang bagay na malinaw, may mga sandaling ang isang tamang desisyon, gaano man kaliit, ay kayang magbukas ng pinto sa mga posibilidad na dati hindi mo man lang naiisip. At sa isang abalang kalsada, sa harap ng isang ordinaryong bangko, nagsimula ang isang kwentong hindi kailanman isinulat sa papel. Ngunit mananatiling buhay sa konsensya ng dalawang taong minsang nagtagpo dahil sa isang nahulog na pitaka at isang pusong piniling maging tapat. Lumipas ang mga araw na parang wala namang malaking pagbabago sa buhay ng bata. Bumabalik pa rin siya sa parehong lugar tuwing umaga, dala ang supot ng candy, umaasang may bibili, umaasang sapat ang kikitain para sa hapagkainan sa gabi. Ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata ngayon, isang tahimik na pag-asang hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili niya. Paminsan-minsan, kinakapap niya ang maliit na papel sa bulsa, sinisiguro kung naroon pa rin ito, kahit hindi niya alam kung kailan niya magkakaroon ng lakas ng loob na puntahan ang address na nakasulat doon. Isang hapon, habang papalubog ang araw at unti-unti nang lumalamig ang hangin, may humintong pamilyar na kotse sa tapat ng bangko. Hindi agad niya ito napansin hanggang sa may bumaba at kumaway sa kanya. Ang lalaki iyon. Hindi na nakapormal na damit, hindi na mukhang nagmamadali. May dala siyang 2 plastic bag na mailamang pagkain. Lumapit siya sa bata at iniabot ang isang bagi. Kumain ka muna, sabi niya, na parang matagal na silang magkakilala. Nag-atubili ang bata sa una, ngunit sa huli ay tinanggap din niya. Tahimik silang naupo sa bangketa, sabay na kumain, walang pilit na usapan, walang tanong na masyadong personal. Pagkatapos kumain, saka nagsalita ang lalaki. Naisip kita nitong mga nakaraang araw, amin niya. Hindi dahil sa pitaka, kundi dahil sa ginawa mo. May mga bagay pala na matagal ko nang nakakalimutan. Hindi sumagot ang bata. Nakinig lang siya, kagaya ng nakasanayan. Ikinuwento ng lalaki kung paano siya lumaki sa isang pamilyang laging naghahabol ng mas marami, mas malaki, mas mahalaga sa mata ng iba. Paano unti-unting naging sukatan ng halaga ng tao ang pera at posisyon. At pagkatapos, dagdag niya, nakilala kita. Tahimik ang bata, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita. Hindi siya marunong magbigay ng payo, ngunit alam niya ang pakiramdam ng mabuhay ng kaunti lang ang meron, at ang tanging kayamanan ay ang konsensyang malinis. Maya-maya, tumayo ang lalaki at tumingin sa bata. Handa ka na bang subukan? Tanong niya, tinutukoy ang papel na nasa bulsa nito. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman. Tumingin ang bata sa kanyang mga kamay, magaspang at may mga munting sugat. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga kapatid, ang mga gabing nagugutom sila, ngunit nagkakasya sa dasal. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Susubukan ko po, mahina niyang sagot. Hindi agad nagbago ang lahat kinabukasan. Ngunit nagsimula ang bata sa maliliit na hakbang, pagpunta sa address, pakikipag-usap, pagkatutong magtiwala sa mga taong dati parang malayo sa mundo niya. May mga araw na gusto na niyang sumuko, may mga gabing natatakot siya sa hindi pamilyar. Ngunit sa tuwing babalik sa isip niya ang pitakang hawak niya noon, naalala niya kung bakit niya piniling gawin ang tama kahit mahirap. At ang lalaki naman, sa bawat pagdaan niya sa harap ng bangko, ay napapangiti. Hindi dahil sa pera sa kanyang pitaka, kundi dahil sa paalala na minsan, ang isang bata sa gilid ng kalsada ang nagturo sa kanya ng aral na hindi niya natutunan sa loob ng mga opisina at bangko, na ang tunay na yaman ay hindi nalalaglag sa bulsa, at hindi rin nasusukat sa bilang, kundi sa mga desisyong ginagawa mo kapag walang nakatingin. Dahan-dahang naging parte ng rutina ng bata ang pagpunta sa lugar na ibinigay ng lalaki. Hindi ito marangya, hindi rin nakakatakot tulad ng una niyang inisip. May mga taong simple lang ang kilos, may mga ngiting hindi mapanghusga. Sa simula, tahimik lang siya, halos hindi makatingin sa mata ng kausap, sanay kasi siyang baliwalain. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unti siyang natutong magsalita, magtanong, at higit sa lahat, makinig sa sarili niyang pangarap, isang bagay na matagal niyang inilibing dahil sa kahirapan. May mga umagang hindi siya nakapunta dahil kailangan niyang tumulong sa bahay. May mga gabing halos gusto na niyang bumalik sa dati, sa ilalim ng puno, sa supot ng candy, dahil iyon ang pamilyar. Ngunit sa tuwing nagdadalawang isip siya, palaging bumabalik sa alaala niya ang sandaling tumakbo siya sa likod ng kotse, ang kaba sa dibdib,
at ang kapayapaang naramdaman niya nang ibalik niya ang pitaka. Doon niya kinukuha ang lakas. Ang lalaki naman ay hindi naging palaging present at hindi rin niya ginusto iyon. Ayaw niyang maramdaman ng bata na may utang na loob siya. Paminsan-minsan lang silang nagkikita at kapag nagkikita man, magaan lang ang usapan. Tungkol sa araw, sa panahon, sa maliliit na tagumpay. Sa bawat kwento ng bata, isang bagong salitang natutunan, isang simpleng gawain na nagawa niya ng mag-isa, tahimik na natututo rin ang lalaki. Natutunan niyang bumagal, makinig at pahalagahan ang mga bagay na dati dinadaanan lang niya. Isang araw, umuulan ng malakas. Walang masyadong tao sa kalsada at ang bangko ay tila mas tahimik kaysa dati. Naroon pa rin ang bata, basang-basang sinelas, hawak ang kaunting paninda. Huminto ang kotse sa tabi niya. Bumaba ang lalaki at inabutan siya ng payong. Hindi na sila nag-usap ng mahaba. Isang tango, isang ngiti, sapat na. Sa gabing iyon, habang nakikinig ang bata sa patak ng ulan sa bubong ng kanilang bahay, napaisip siya kung gaano kalaki ang ipinagbago ng isang simpleng desisyon. Hindi pa rin sila mayaman. Hindi pa rin madali ang buhay. Ngunit may liwanag na ngayon, hindi maliwanag, hindi nakakasilaw, pero sapat para hindi na siya matakot sa dilim. Lumipas ang mga taon. Ang batang minsang nakaupo sa ilalim ng puno ay hindi na ganoon kaliit. Mas matatag na ang tindig, mas malinaw na ang boses. Hindi man niya nakamit agad ang lahat ng pangarap niya, natutunan niyang maghintay at magsikap. At sa tuwing mapapadaan siya sa harap ng bangko, hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil doon, sa ordinaryong lugar na iyon, natutunan niyang ang katapatan ay hindi lang isang kilos, isa itong daang tahimik ngunit matibay, na kayang baguhin hindi lang ang direksyon ng isang araw, kundi ang takbo ng isang buong buhay. Isang umaga, bumalik siya sa bangkong iyon hindi na bilang batang nagtitinda ng candy, kundi bilang isang binatang may maayos na damit at kumpiyansang hakbang. Hindi siya pumasok agad. Tumigil muna siya sa tapat ng kalsada, sa lugar kung saan dati siyang naupo sa ilalim ng puno. Wala na ang punong iyon, naputol na at napalitan ng konkretong bangketa. Ngunit malinaw pa rin sa alaala niya ang init ng semento, ang supot ng candy sa kanyang tabi, at ang pitakang minsang nagpabago ng direksyon ng buhay niya. Marami ang nagbago, ngunit marami rin ang nanatili. Simple pa rin ang pamumuhay nila. Nariyan pa rin ang mga araw na kulang ang pera, ang mga gabing kailangan magtiis. Ngunit may kaibahan na ngayon. May kakayahan na siyang umasa hindi lang sa pagkakataon, kundi sa sarili niyang pagsisikap. Unti-unti niyang natutunan ang mga bagay na dati iakala niya ay para lang sa ibang tao, magbasa, magsulat, magplano para sa kinabukasan. Paminsan-minsan, bumibisita pa rin siya sa lalaki. Hindi na bilang batang tinutulungan, kundi bilang isang taong may sariling kwento na ring maibabahagi. Mas madalas, nagkakasalubong lang sila sa simpleng lugar, isang maliit na kainan, isang tahimik na kalye. Wala nang malalaking pangako, wala nang mabibigat na usapan. Isang kamustahan lang, isang ngiti, sapat na para maalala nila kung saan nagsimula ang lahat. Minsan, tinanong siya ng lalaki, kung babalik ka sa araw na iyon, babaguhin mo ba ang ginawa mo? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, mas matatag na ngayon, mas sanay sa trabaho. Hindi po, sagot niya sa huli. Kasi doon po nagsimula ang lahat. Ngumiti ang lalaki, hindi dahil sa sagot, kundi dahil sa katiyakang narinig niya sa tinig ng binata. Doon niya lubos na naunawaan na ang tulong ay hindi palaging tungkol sa pagbibigay ng pera o pagkakataon. Minsan, sapat na ang pagkilala sa isang tamang desisyon at ang hindi paghadlang sa pag-usbong nito. Sa paglipas ng panahon, may mga pagkakataong siya naman ang nakakapansin ng mga nahuhulog, hindi na pitaka, kundi pag-asa, tiwala, o simpleng kabutihan. At sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang sarili niyang pagtakbo sa likod ng kotse, ang kaba at tapang na sabay niyang naramdaman. Doon niya pinipili kung sino siya. Ang bangko ay nanatiling bangko. Ang kalsada ay patuloy na dinadaanan ng mga sasakyan at tao. Ngunit para sa kanya, iyon ay hindi na basta lugar. Isa na itong paalala na kahit sa gitna ng abala at pagmamadali ng mundo, may mga sandaling tahimik na humihiling ng isang tamang gawain, at kapag sinagot mo iyon, kahit walang kapalit, may mga buhay na unti-unting nagbabago, kasama na ang sarili mo. Isang araw, habang papalabas siya ng bangko matapos ayusin ang ilang papeles, may napansin siyang isang matandang babae sa gilid ng hagdan.
Nakaupo ito, hawak ang isang supot na butas na, at halatang kinakabahan habang kinakapap ang laman nito. May hinahanap pero hindi makita. Sandaling huminto ang binata. May kung anong pamilyar sa eksena, isang pakiramdam na matagal na niyang kilala. Lumapit siya at mahinahong nagtanong kung ayos lang ang babae. Nanginginig ang boses nito habang sinasabing nawawala raw ang kanyang sobre, ang kaunting perang kukunin sana niya para sa gamot. Walang nakapansin sa pagkawala nito at halatang natatakot ang matanda na umuwi ng walang dala. Hindi nagdalawang isip ang binata. Tinulungan niyang hanapin ang sobre, sinuyod ang paligid, at sa ilalim ng bangkong kinaupuan ng babae, naroon ito, gusot, ngunit buo. Inabot niya ang sobre sa matanda. Napahawak ito sa dibdib at napaluha, paulit-ulit na nagpapasalamat. May mga taong tumingin, may ilan nang umiti, pero karamihan ay nagpatuloy lang sa kanilang lakad. Para sa binata, sapat na ang makita ang ginhawang bumalik sa mukha ng babae. Hindi na niya kailangan ng papuri. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan at ang bigat ng maibalik ang nararapat. Habang naglalakad siya pauwi, napaisip siya kung paano umiikot ang buhay. Noon, siya ang batang halos walang makain, nakaupo sa gilid ng kalsada. Ngayon, siya na ang tumitigil para tumulong, hindi dahil may sobra siya, kundi dahil may natutunan siya. Ang aral na iyon ay hindi galing sa libro o paaralan, kundi sa isang araw na pinili niyang maging tapat kahit walang makakakita. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina, mas matanda na, mas mahina na ang katawan, ngunit pareho pa rin ang mga mata, punong-puno ng malasakit. Kinuwento niya ang nangyari at tahimik lang na nakinig ang ina. Pagkatapos, marahan itong sinabi, iyan ang yaman na hindi nauubos. Umiti ang binata. Alam niyang totoo iyon. Ang pera ay darating at aalis, ang mga pagkakataon ay minsan lang dumarating. Ngunit ang pagkatao, iyon ang bagay na binubuo mo araw-araw sa maliliit na desisyon. At sa bawat pagkakataong piliin mong gawin ang tama, may isang kwentong tahimik na ipinapasa, mula sa isang puso patungo sa isa pa. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya at nakatingin sa kisame, naisip niya ang batang minsang siya. Kung makakausap niya ito ngayon, sasabihin niyang hindi madali ang magiging daan, pero sulit ang bawat hakbang. Dahil minsan, ang isang nahulog na pitaka ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay paalala na ang kabutihan, kahit maliit, ay may kakayahang maglakbay ng malayo, mas malayo pa sa anumang kotse na tumatakbo palayo sa bangko. Hindi doon nagtapos ang mga pagkakataong sinusubok ang kanyang pagkatao. May mga araw na pagod siya, may mga gabing puno ng pag-aalala, at may mga sandaling bumabalik ang takot na baka bumalik ang buhay sa dati, ang kakapusan, ang pangambang muling mawala ng direksyon. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya iyon, hindi siya tumitingin sa hinaharap o sa kung ano pa ang wala. Bumabalik siya sa alaala ng isang simpleng araw sa harap ng bangko, at doon siya humuhugot ng lakas. Minsan, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya habang siya ay nakaupo sa parehong bangketa, tila hinihintay ang oras. May hawak itong plastik na bote at nagtanong kung pwede bang magbenta. Nakita niya sa mga mata nito ang sarili niya noon, ang parehong pagod, ang parehong pag-asa na baka sakaling may makinig. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, binili niya ang bote, tinanong ang pangalan ng bata, at umupo silang magkatabi, walang pilit, walang sermon. Hindi niya sinabi ang buong kwento. Hindi niya binanggit ang pitaka o ang lalaking may kotse. Ang sinabi lang niya ay may mga sandali raw na kailangan mong piliin kung sino ka, kahit walang nakakakita. Tumango ang bata, marahil hindi lubos na naunawaan, pero may kung anong tumimo. At sapat na iyon para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang hindi pala kailangang malaki ang gawin para makagawa ng pagbabago. Minsan, sapat na ang huminto. Minsan, sapat na ang makinig. Minsan, sapat na ang ibalik ang isang bagay na hindi sayo. Ang mga simpleng kilos na iyon, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang buhay na tahimik ngunit buo. At doon niya naunawaan na ang lalaking minsang nawala ng pitaka, ay hindi lang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Binigyan din siya ng salamin. Isang salamin kung saan nakita niya kung sino siya, at kung sino pa ang maaari niyang maging. Hindi perpekto, hindi mayaman, hindi sikat, pero tapat. Ang mundo ay patuloy na magmamadali. May mga pitakang patuloy na mahuhulog, may mga taong hindi hihinto, at may mga batang patuloy na upo sa gilid ng kalsada. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon,
alam niyang may puwang pa rin para sa kabutihan, hindi palaging napapansin, hindi palaging ginagantimpalaan, pero palaging may saysay. At sa tuwing may makakasalubong siyang taong nagmamadali o batang nagtitinda sa ilalim ng araw, tahimik siyang umingiti. Hindi dahil alam niya ang mangyayari, kundi dahil alam niya ang pipiliin niya. Palagi. Dahil minsan sa kanyang buhay, may isang pitakang nahulog, at sa pagyuko niya upang ibalik ito, may isang daan na nagbukas, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng handang pumili ng tama kahit walang kapalit. Lumipas pa ang mga buwan at ang binata ay naging mas abala sa sariling buhay. May trabaho na siyang inaasahan, hindi man malaki ang kita pero sapat para sa pang-araw-araw. May mga responsibilidad na siyang kailangang gampanan at unti-unting natutunan ang bigat ng pagiging sandigan ng pamilya. Hindi na siya nakaupo araw-araw sa harap ng bangko, pero tuwing mapapadaan siya roon, kusang bumabagal ang kanyang hakbang, parang may bahagi ng sarili niyang gustong magpaalala kung saan siya nanggaling. Isang hapon, habang pauwi siya galing trabaho, napansin niyang may kaguluhan sa tapat ng bangko. May isang lalaki ang halatang balisa, paikot-ikot, kinakausap ang gwardiya at ilang empleyado. Hindi na siya nag-atubili. Lumapit siya at tahimik na nakinig. Nawawala raw ang sobre ng lalaki, pera para sa matrikula ng anak. May mga nakapulot daw pero walang nagsasauli. Ramdam niya ang bigat sa boses ng lalaki, ang parehong takot na minsan niyang nakita sa matandang babae, ang parehong pangambang minsan niyang naramdaman sa sarili niyang buhay. Hindi niya alam kung makakatulong siya. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang koneksyon. Pero may magagawa siya, makinig, umunawa at manatili. Tinulungan niyang hanapin ang sobre, kinausap ang mga taong naroon at kahit walang kasiguraduhan, hindi siya umalis. Maya-maya, isang janitor ang lumapit, hawak ang isang gusot na sobre na napulot daw niya sa gilid ng hagdan. Walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki sa una, luha lang ang nagsalita para sa kanya. Tahimik na umatras ang binata, hindi na naghihintay ng pasasalamat. Sa loob-loob niya, sapat na ang makita ang isang problemang gumaan, kahit sandali lang. Sa paglalakad niya palayo, napangiti siya. Hindi dahil siya ang tumulong, kundi dahil nakita niya kung paano patuloy na umiikot ang kabutihan, hindi palaging galing sa iisang tao, kundi sa mga taong handang makialam. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya sa madilim na eskinita pauwi, may batang tumatakbo sa kanyang likuran, humihingal. Huminto siya at nagulat nang marinig ang boses, "Kuya, nahulog po to." Isang maliit na barya lang iyon, halos walang halaga sa paningin ng marami. Tinanggap niya ito at napatawa ng mahina. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat, ang bangko, ang kotse, ang pitaka. "Salamat," sabi niya, seryoso, na parang napakalaking bagay ang ibinalik. Napatingin ang bata, tila nagulat sa reaksyon niya, at mumiti bago tumakbo palayo. Nanatili siyang nakatayo roon, hawak ang barya, at napatingin sa langit. Hindi niya alam kung sino ang nagturo sa batang iyon ng tamang gawin, pero alam niyang may mga aral talagang tahimik na naipapasa, walang pangalan, walang kredito. Sa mga sandaling iyon, naunawaan niyang ang kwento niya ay hindi na lang kanya. Isa na itong daloy, mula sa isang bata patungo sa isang lalaki, mula sa isang lalaki patungo sa isa pa, patuloy na umaagos sa maliliit na kilos ng katapatan. At kahit hindi niya makita kung saan ito magtatapos, sapat na para sa kanya ang malaman na naging bahagi siya ng simula. Nagpatuloy ang buhay na parang ilog na hindi humihinto. May mga araw na payapa, may mga araw na magulo, pero patuloy pa rin ang agos. Ang binata ay hindi naging tanyag, hindi rin yumaman ng biglaan. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang loob, isang uri ng kapanatagan na hindi madaling maipaliwanag. Alam niya kung sino siya, at alam niya kung bakit niya ginagawa ang mga ginagawa niya. Isang gabi, pauwi na naman siya galing trabaho nang mapansin niya ang isang batang babae sa gilid ng kalsada. Yakap ang tuhod, tahimik na umiiyak. Walang ibang taong humihinto. Ang ilan ay tumingin sandali, ang iba ay nagkunwaring walang nakita. Huminto siya. Naupo sa di kalayuan, hindi bigla, hindi nakakatakot. Hinintay niyang humupa ang iyak bago siya nagsalita. Nawawala raw ang kapatid ng bata. Saglit lang silang naghiwalay, pero hindi na ito bumalik. Nanginginig ang boses nito habang nagsasalita, at sa bawat salita, ramdam ang takot. Hindi nag-isip ng matagal ang binata.
Tinulungan niyang maghanap, nagtanong sa mga tindero, sa mga dumaraan, hanggang sa makita nila ang batang lalaking nakaupo sa gilid ng terminal, tulala, hawak ang sirang laruan. Walang sigawan, walang drama. Yakapan lang, luha, at pasasalamat na tahimik pero totoo. Umatras ang binata, tulad ng dati. Hindi niya kailangang manatili. Alam niya kung kailan sapat na ang ginawa niya. Habang naglalakad siya palayo, napaisip siya kung ilang beses na siyang huminto sa ganitong paraan, hindi dahil may oras siya, kundi dahil pinili niya. Dati, akala niya ang kabutihan ay isang malaking bagay na ginagawa minsan lang sa buhay. Ngayon, alam niyang isa pala itong serye ng maliliit na desisyon, paulit-ulit, araw-araw. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa may bintana. Mas mahina na ang katawan nito ngayon, pero malinaw pa rin ang isipan. Umupo siya sa tabi nito at walang sinabi. Hindi na kailangan. Minsan, sapat na ang presensya. Naaalala mo pa ba, biglang sabi ng ina, noong bata ka, yung araw na may binalikan kang lalaki. Napatingin siya at ngumiti. Opo. Tumango ang ina, may bahagyang ngiti rin sa labi. Simula noon, hindi ka na natakot maging mahirap. Natakot ka na lang maging mali. Tumama ang mga salita sa kanya ng marahan pero malalim. Tama ang ina. Hindi na siya takot sa kakulangan. Ang mas kinatatakutan niya ngayon ay ang mawalan ng konsensya, ang maging manhid sa pangangailangan ng iba. Bago siya matulog, lumabas siya sandali at tumingin sa kalangitan. Hindi maliwanag ang mga bituin na tatakpan ng ilaw ng lungsod. Pero alam niyang naroon pa rin ang mga ito kahit hindi makita. Ganoon din ang kabutihan, hindi laging nakikita, hindi laging pinapansin, pero palaging naroon, naghihintay ng taong pipili. At sa isang tahimik na sandali, napangiti siya. Dahil alam niyang kung may mahulog man ulit, pitaka, barya, o pag-asa, may mga kamay pa ring yuyuko para pulutin iyon, at may mga pusong handang magsauli, hindi dahil may gantimpala, kundi dahil iyon ang tama. Dumaan ang panahon na parang hindi namamalayan. Ang mga araw ay naging mga taon, at ang binatang minsang tumakbo sa likod ng kotse ay naging isang tahimik na tao na kilala sa pagiging maaasahan, hindi dahil sa posisyon o yaman, kundi dahil sa ugaling hindi nagbago. Hindi niya kailanman itinuring ang sarili niyang espesyal. Para sa kanya, ginawa lang niya ang isang bagay na minsang may nagturo sa kanya, sa pamamagitan ng halimbawa, hindi ng salita. Isang huling pagdaan niya sa harap ng bangko, huminto siya saglit. Tumingin siya sa salamin ng bintana at nakita ang sariling refleksyon, hindi perpekto, may bakas ng pagod, pero buo. Wala na ang puno, wala na ang batang nagtitinda ng candy, wala na rin ang lalaking nagmamadali. Ngunit naroon pa rin ang aral, malinaw at buhay. Hindi niya alam kung saan napunta ang lalaking minsang nawala ng pitaka. Hindi na rin mahalaga. Ang mahalaga ay ang bakas na naiwan ng isang sandali ng katapatan, kung paano iyon naging binhi na patuloy na namumunga sa maliliit na paraan. Sa bawat batang tumutulong, sa bawat taong humihinto, sa bawat pusong pumipili ng tama kahit walang nakakakita. Habang naglalakad siya palayo, may batang tumakbo sa tabi niya, tumawa at muntik ng matisod. Hinawakan niya ang balikat nito para hindi matumba. Nagpasalamat ang bata at tumuloy sa pagtakbo, dala ang saya na walang iniisip na kapalit. Napangiti siya at nagpatuloy sa kanyang lakad. At doon, sa gitna ng ordinaryong araw, tahimik na nagtapos ang kwento, hindi sa isang malaking pangyayari, kundi sa patuloy na pagpili. Dahil minsan, ang tunay na wakas ng isang kwento ay hindi ang huling pahina, kundi ang aral na patuloy na nabubuhay sa mga taong handang ipasa ito, isa-isa, sa bawat simpleng pagkakataong piliing mag